Yung tipong tapos na lahat-lahat, tapos ibabox mo na lang sana, biglang nasagi pa. Hi, haru! Mga bakers lang ang makaka-relate talaga dito. Una sa lahat, bago ang huli, huy, may ganon. Magandang buhay mga kananay cakes! I-flex ko lang po sa inyo itong binabalik-balikan ng aming mga suki, itong aming moist chocolate cake. Napansin niyo rin po ba kanina na may crystal ice yung ating cake kasi ito po ay galing fridge. Ito po kasi ay nare-rest ko overnight bago ko siya i-assemble. Yan po palang tinatanggal ko ay grease paper. Yan po yung gamit ko kasi mas mura siya. And naglalagay po talaga kami nito sadya bago namin isalang sa oven yung aming mixture para kapag po tinanggal natin yung ating cake doon sa ating baking pan ay hindi po masisira or didikit yung kanyang bottom part doon sa pan. Pero syempre po, wag natin kakalimutan na alisin ito bago natin siya lagyan ng frosting. Ang advantage naman po kung bakit natin nilalagay sa fridge itong ating moist cake ay mas lalo siyang nagmo-moist and na-enhance po lalo yung kanyang lasa. Aside po doon, mas nalilesen niya yung mga nahuhulog na crumbs. Unlike po kasi kapag bagong bake yung inyong cake, tapos inalis nyo kaagad siya sa baking pan na hindi siya nilalagay sa fridge, ay mapapansin nyo po na ang daming nahuhulog na crumbs. So, makalat siyang tingnan. Kaya mas better po na i-rest natin sa fridge yung ating moist cake kahit na overnight lang. Size pala ng ating cake ay 7 by 5 inches. So, nabitin yung height niya, kaya hinabol ko siya. Buti na nga lang at meron akong extra cake na 6 inches dito sa ating fridge. So, yun ang dinagdag ko dito para mahabol natin yung 5 inches na height. Pag nagbe-bake kasi ako, lalo na pag malapit na yung weekends, ay sinasobrahan ko siya kahit na ibang size kasi para makapag-cater pa ako ng mga rush order. Yes, tumatanggap po ako ng rush order basta meron po akong time na makapag-edit pa ng topper. Kasi sa pag-edit pa lang ng topper at paggupit ay yun din po yung isa sa umuubos sa oras namin. Kaya as long as may time ako na gawin yung topper, ay tinatanggap ko talaga yung rush order. And most of my rush order talaga is mga repeat customers ko na. So, ang hirap talagang tanggihan, diba? Kaya, ginagawan talaga natin ng paraan yan para makiter sila. Ang cute ng color combination ng cake na to. Ito pala ay frozen theme cake. And ito pala yung promo namin ngayong 2024, yung package B, na ang cake size ay 7 by 5 inches at may kasama siyang 2 ounce 12 pieces na cupcakes. So, ang ating drum board dito ay size 12 by 12. And dyan ko na rin po sa gilid dinalagay yung mga cupcakes para isang bitbitan na lang ni customer. Ibabox ko na nga lang sana, bigla ko pang nasagi itong gilid ng cupcakes. Nililinisan ko kasi itong gilid ng mixing bowl kasi lalagyan ko siya ng cling wrap para magamit ko pa yung tirang icing para sa order kinabukasan. Kasi yun nga yung nangyari, pero huwag kayong mag-alala kasi nagawa naman natin ang paraan yan. And ayan na siya, o diba hindi na halata. Buti na nga lang at cupcake lang yung nasagi natin dito. Thank you so much Ma'am Eunice sa pag-order. And itong second cake natin ay Batman naman ang theme. Ito ay fondant details and order sa atin ito ng ating suki cake si Ma'am Joanna. Nakakatuwa ito si Ma'am Joanna kasi palagi siyang mo-order sa amin. Minsan pinang-gift din niya sa mga friends niya yung aming cake. Thank you so much Ma'am sa patuloy na suporta at tiwala dito sa EDH. Yung fondant nga na Batman na gawa ko dito, 3 beses ko siyang inulit sa totoo lang. Ang kaso, yung pangatlong ulit ko na, okay na sana. Kaso, medyo nahabaan ko naman yung katawan. Tapos, ginawa ko, pinush ko siya pababa para sana mapunta doon sa dibdib yung kanyang umbok para sana may massage effect, no? Kaso ang nangyari ay parang bumilog siya, tumaba tuloy tingnan si Batman. Pero di ko na inulit kasi wala na akong time, may rush order din kasi ito. Buti na approve kay client. So, thank you for watching. Bye!